Ang decision ng NLRC Commission na hindi na in-MR ay nagiging final na executory yan. Yan ay pursuant doon sa Section 14, Rule 7 ng 2011 NLRC Rules of Procedure. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga subscribers natin and followers na masugid natin taga-subaybay, good morning. Shout out muna natin yung ating mga followers and subscribers. Lagay natin dito. And of course, magandang umaga din sa mga viewers natin na hindi pa natin followers or subscribers, and welcome sa aking channel, and I hope you will find more videos na makakatulong sa inyo kasi again, yung aking channel is more of an information sharing channel. This is not legal advice, but this is a general information which can give you an idea kung ano ang susunod na gagawin sa problema mo, no? So, kung nakikita ka ng idea na para nalaman mo yung idea from my videos, then you can consult yung lawyer for specific legal advice applicable to your case. Merong noise lang sa background ko, nag-hazard kasi ako rito kasi may binibili tayong gamot, and nantay ko lang yung bumibili. So ang pag-uusapan natin ngayon yung comment ng isang follower natin na nagre-request na gawa ng video yung scenario na kung saan yung employer, natalo sa NLRC Commission, malamang nag-appeal to, and then hindi na nag-file ng MR or motion for consideration. Ano ba mangyayari? Ang ating kaso sa labor, quick overview lang, or review. Magsisimula yan sa SENA, tapos pag di nagkasundo, aakyat kay labor arbiter. Pagkatapos kay labor arbiter, then yung natalong party kay labor arbiter pwede mag-appeal sa NLRC Commission. Ngayon, pag natapos pag natalo pa siya doon sa commission, denied yung kanyang appeal, dapat mag-motion for reconsideration siya, no? Kapag hindi ka nakapag-motion for reconsideration, ito yung question ngayon ng ating follower, no? Hindi nakapag-MR. Okay. Ang decision ng NLRC Commission na hindi na in-MR ay nagiging final na executory yan. Yan ay pursuant doon sa Section 14, Rule 7 ng 2011 NLRC Rules of Procedure. Dito na lang natin ituloy yung discussion kasi kanina naka-hazard ako doon eh. So, yun. Bale sa Section 14, Rule 7 ng 2011 NLRC Rules of Procedure, nakalagay kasi dyan na ang decision ng commission shall become final executory after 10 calendar days, no? From receipt of the decision, resolution, or order of the honorable commission by the party or council. So with that, after 10 calendar days, doon naman sa provision on execution, an entry of judgment may be issued after the lapse of 10 calendar days. So obviously, sinasabi ng rule kasi dyan, kung merong proof of receipt by the other party or counsel. So in the case of actual receipt, yung certification from the bailiff or yung proof sa post office,
or yung sa private courier kung ano yung proof na meron ng na i-serve na copy doon sa lawyer na isang party. Ngayon, kung mayroon ng interim judgment, ang kasunod niyan is pwede na mag-file ng motion for issuance of writ of execution yung prevailing party, yung complainant halimbawa. Kapag nakakuha na siya ng writ, so dire-diretso na, the writ will be issued, address kay sheriff yan, no? And then, kapag ka na-address yan kay sheriff, kung halimbawa banded si respondent, then most likely, kung ayaw mag-voluntary settlement, kasi voluntary settlement yung unang step dyan eh. Pag ayaw niya mag-voluntary settlement, then magdidiretso na sila sa probably enforcement against the supersedious bond. Pagka na-enforce na yung supersedious bond, halimbawa, kulang pa rin o wala supersedious bond, then magagarnish si sheriff sa bangko. Yung mga ganong proseso. No? So, basically, it means kapag hindi nakapag-file ng MR si respondent, so mangongolekta na talaga si complainant ng award na naibigay sa kanya. So, syempre, panalo na siya. Then, again, yun ang rule natin sa pag-file. So, again, hapyaw lang. Kung halimbawa nag-file ng MR, then you really have to wait kung anong resolution ng NLRC Commission dyan sa MR na final. I-grant ba yan or i-deny? Kapag denied yan, so ganun ulit. Di ba magiging final executory decision ng NLRC kasi non-appealable yan. No? While pwedeng umakyat sa Court of Appeals yung natalong party, but that will not stop the case from having attained the final executory status. Then kapag ka-granted naman, then most likely reversed yan. So pag na-reverse yan, either fully or partly, it's up to the party. Kung complainant in this case to go up to the Court of Appeals in a petition for certiorari. So with that, guys, thank you. I hope you learned something from this video. And if you do, then share this with your friends, your colleagues, your family members.